prayerfully first. Ayun pala yun. Walang kailangan. Manalangin ka muna ng gusto. Kumpara mo sa salita ng Diyos. Tignan mo ang Biblia. Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Panalangin mo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these other things will be added. Matthew 6:33. I'm positive sure if men and women could only get into the position of when their soul, their thinking, their attitude would be perfect in the sight of God, that would be one of the most powerful churches that ever existed. Hallelujah. Kung matututunan natin na gamitin yung inner powers natin, yung logos power na nandito available sa atin, sa pamagitan ng pananalangin, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, pagsiliksik ng kanyang kalooban, ng kanyang kaharian, at ang ating mga kaisipan ay maihanay natin doon sa sakdal na kalooban ng Diyos na nasa salita niya. Ang sabi niya, then your church will become the most powerful church that ever existed. You will be like Adam bago siya mahulog. Why? Dahil naka-align ang isip mo, naka-align ang motibo, naka-align lahat ng amen, ng pinaplano mo sa kalooban ng Panginoon because you prayerfully, amen, consider it first. Hallelujah. You know, it's usually when we're thinking about God and keeping our minds on God. Sabi dito sa Mary's Belief. It is usually when we're thinking about God and keeping our minds on God that God comes close to us. Kapag ang pinag-iisipan daw natin ay tungkol sa Diyos at pinananatili natin ang ating kaisipan sa Diyos, yun ang mga panahon ng Diyos ay lumalapit din sa atin. So hindi lang ito positive thinking. Kundi may kapangyarihan tayong nahahalina pagka pinapanatili natin sa salita ng Diyos ang ating pag-iisip. Anong kapangyarihan? Sino yun? Sino yung ating natatawag? Ang Diyos mismo, ang presensya niya. Pagka siyang iniisip mo, pag siyang pinag-uusapan nyo, siya ay lumalapit sa inyo. Hindi ba pagka nag-uusap kayo tungkol sa multo? Lumalapit yung multo? Habang natatakot ka, lalo kang dinadalaw. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan, Barsog. Habang ikaw ay natatakot, dadalawin ka ng takot. Dadalawin ka ng... Habang pinag-usapan, pagka nag-usap ng mga tao tungkol sa multos, aswang, parang kinikilabutan naman ako sa sinasabi mo. Bakit? Kasi yung presensya ng multo ay lumalapit. Pero pagka ang Diyos ang pinag-usapan nyo, siya ang nasa isip nyo, siya ang laman ng inyong pag-uusap, siya ang lumalapit. Ganun lang yun eh. Yung negative energy, nag-attract ng negative presence. Positive energy, excuse the expression, pero gusto ko lang ipakita sa inyo, pwede i-apply sa ganitong paraan. Amen? This is not psychology. Positive energy ay mag-attract ng presence ni Lord. Positive. Pagka negatibo ka, puro ka angal, puro ka reklamo, palagi ka nakasimangot at lahat, demonyo ang ma-attract mo. Diba? Pambirang ba ito? Parang impyerno. Bago pa malaman, tinatawag mo ng Satanas yung asawa mo. Bakit? Nasa impyerno ka eh. At yung mga anak mo, yung mga demonyito at demonyita. Yung sinasabi mo, yung nasa isip mo, you're dwelling on the negative. Amen? Pero pag ang Diyos ay pinupuri sa bahay, pag siya ang laman ng usapan at pinaparangalan, tingnan niyo kundi ang mga anghel ang lumapit sa bahay. Presensya ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, ang supernatural. Can you say amen? Hallelujah, mararanasan niyo ang mga biyaya ni Lord. Bakit? Dahil siya ang inyong pinag-usapan, siyang pinaparangalan, siyang laman ng inyong pag-iisip. Kayo nagpapasalamat palagi sa Kanya. Praise the Lord. Simpleng mga
Simple mga bagay ito, pero kung ma-apply natin, amen, sabihin ko sa inyo, may iba. May iba ang takbo ng inyong buhay sa tahanan. May ibang takbo ng church natin dito sa loob ng simbahan. Hallelujah. Ang sabi niya, usually when your mind is on God, that's when He comes. So we need to keep our minds on God, and then God comes close to us. Ang sabi niya, draw nigh unto me, and I will draw nigh unto you. James chapter 4 verse 8, di ba? Ano ngayon ang sikreto ng paglapit sa Kanya? Pag-iisip. Salita. That's the power of thought. Kung ano yung iniisip nyo, ay kokontrol sa inyong buhay. Kung ano yung iniisip nyo, ay hindi magtatagal, yun ang sasabihin nyo. At kung anong sinasabi nyo, ay magkocontrol sa takbo ng inyong buhay. Sa inyong destiny, ang sabi nga. At bago pa malaman, yung sinasabi mo, yun ang magiging practice mo, yun ang magiging habit mo. Hallelujah! So, ang sabi niya, draw nigh unto me and I will draw nigh unto you. Paano tayo lalapit sa Kanya at paano siya lalapit? Kapag ka tayo nag-isip tungkol sa Kanya, kapag panagbulay-bulayan natin ang Kanya salita, amen, then we are drawing to Him. When we pray, we're drawing to Him. When we read the Word, amen, pagkat yun ang ating binubulay, yung salita niya, we're drawing to Him. At ang sabi dito, siya'y lalapit din sa atin. Nakita nyo? Kaya nga pag pinag-usapan nyo, siya'y lumalapit because you are meditating on Him. That's the way to draw nigh to Him. Paano ba, brother? Mag-ano ba ako? Dadagdagan ko ba yung offering ko? Para malapit ako? Gusto ko lumapit sa Kanya, higit kesa dati. Diba? Mag-ano ba ako, brother Ray? Magpipinitensya ba ako? O ano bang sakripisyong kailangan kong gawin? Amen. Think about God. Pagbulay-bulayan mo, alalahanin mo ang pangako ng Diyos. You're drawing nigh to Him. And when you do that, God will draw nigh to you. Alright, tuloy natin pagbasa. This is, I believe, a message na the unchangeable Word of God. Draw nigh to me and I'll draw nigh to you, said the Lord. If we could keep our mind off of the things of the world. Yung quote, si Esther. If we could keep our mind off of the things of the world and so much foolishness that we have no business thinking of in the first place. Let the meditation of my heart be acceptable unto thee, O Lord. Psalms 19 verse 14. Diba? Ito raw ang sikreto. Huwag niyong panatiliin. Ano sabi ng Scripture sa Colossians chapter 3? Huwag niyong panatiliin ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Anong tawag ni Bible naman yan? Foolishness. Na in the first place, dapat hindi niyo pinag-uusapan, ang hindi niyo iniisip, hindi niyo inaalala. Dapat daw ang salita ng Diyos at ang Diyos palaging nasa kaisipan niyo. At ang sabi niya, kinote niya yung scripture dun sa Psalms 19 verse 1, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord. Diba? Palagi siyang pinupuri, palagi siya iniisip, palaging binibigkas sa mga pangako niya. Amen. Doon lumalapit ang Panginoon. Sabihin ko sa inyo, kahit sa natural, yung mga taong positibo sa kanilang outlook, kahit may problema, masaya pa rin. Amen? Sinasabi yung kanyang kalagayan, hindi dinideny kung anong pangailangan niya, pero meron siyang positibong outlook. Yan din yung taong gustong-gustong tulungan ng ibang mga tao. Amen? Nahatak niya yung ibang mga tao para tulungan siya. Kala niyo natutulungan kayo ng reklamo, hindi. Lumalayo yung tao sa inyo. Pero habang kayo ay naghihirap, nagdurusa, pero panay ang papuri nyo, pasalamat, amen, at meron kayong positibong outlook, ang mga tao, mararamdaman nila yung pangangailangan nyo at tutulungan kayo, ma-attract ang tao sa inyo. Tandaan nyo yan. Amen, dahil ang tao, gusto nilang may makuha doon sa kanilang kausap. Diba? Kung puro reklamo yung maririnig doon sa kausap, babay, manghihina yan. Pero pag kayong tao, kabila ng meron kang pangangailangan, pero papuri ka, salamat, awit kay Lord, gusto niya na rin. At kung yung pangangailangan mo ay meron siya, siya ang magbibigay nun sa iyo. Dahil nakakuha siya ng pagpapala sa iyo. Amen. Pagka ikaw ay reklamo, yung meron sanang may tutulong sa iyo, mabibigatan din at lalayo na yan. Positive energy attracts positive people.
Atmosphere. Ang tawag ni Brother Branham dito. Create the right kind of atmosphere. Hallelujah. So sabi niya dito, tatapos na tayo. It was the first Easter when the two apostles, Cleopas and his friend, were on the road to Emmaus. And as they were talking about him, that he stepped out of the bush and began to talk with them, and then made himself known to them by performing a miracle, just like he did before his crucifixion. And they hurriedly ran back and said, truly the Lord is risen and has appeared to us. Diba? Nag-usap si Cleopas sa isa pang disipulo, biglang dumating si Jesus. Sabi niya, now, Mary was thinking of him, sa Luke chapter 1, verse 29. And as she went on, all of a sudden, she raised her head again. She was positive that time. Right standing before her was a great light, perhaps the same pillar of fire that led Moses through the wilderness and the children of Israel. Walking out of this light, perhaps brighter than the sunlight, came the great archangel Gabriel. And he said, Hail Mary! Other words, stop! Blessed art thou among the women, for ye have found favor with God. Hallelujah. So, nung mag-isip si Maria, kung maalala niyo yung kwento, una, binati siya, at pinag-isipan niya yung bati, anong klaseng salutation yun? Anong klaseng pagbati yun? Habang binubulay niya, nagpakita ulit si Gabriel sa kanya at in-explain kung ano yung pagbating yun. Iyon yung punto ni Brother Branham. Dahil nasa isip niya ang tungkol sa makalangit na pangungusap, ang presensya ng anghel ay bumaba para ipaliwanag sa kanya. Praise the Lord. That's why naniniwala ko pag pinag-usapan ng mensahe, sino may dala nun? Anghel. At hindi lang yung anghel na literal na tao na si Brother Branham. Si Brother Branham may merong spiritual na anghel na nagturo sa kanya ng mga bagay na nalaman niya. Naniniwala ko, pag pinag-uusapan ang mensahe na iniwan sa atin ng mensahero, amen, kung paano si Gabriel ay nagpakita, lumapit kay Maria. Yung anghel na nagturo kay Brother Branham ng mga bagay na yun, ay lalapit sa atin at tuturuan tayo. Ipapaliwanag sa atin. Kung meron man tayong katanungan sa mensahe, siya ang magbibigay ng liwanag para maintindihan natin. Sabi niya, if you want angels, Jehovah of miracles, if you want angels to appear to you, gusto niyo ba yun? Pakita sa inyo mga anghel. If you want angels to appear to you, keep your mind on God and off the things of the world. Go about your business. Go to your church. Go to your washing of dishes. Wherever you are, keep your mind on Him all day and all night long. Psalm 16:8, ang sabi, I set the Lord before me, always before me, and He is at my right hand, and I shall not be moved. Yun ang sabi ni David. Paano nyo mailalagay si Lord sa inyong harapan palagi? Thinking about Him. Keeping Him on your mind. So ano man daw hindi ibig sabihin, hindi na kayo gagawa, tutungan na lang kayo sa isang sulok at isipin nyo si Lord. Huwag nyo akong papakialaman, hindi ako maghuhugas ng pinggan, hindi ako maglilinis ng bahay, huwag nyo akong utusan dahil huwag nyo akong istorbohin, nag-iisip ako tungkol kay Lord. Pag merong gumawa niyan, pagkatapos sa service na ito, kutusan nyo. Dahil hindi ko yan tinuturo. At sinasabi ni Brother Branham, amen, excuse expression, pero yun ang talagang gusto kong sabihin, hindi ganun ang sinasabi natin. Wherever you are, keep your mind on Him all day long. Amen? At ang sabi niya, ano ulit? Go to church, go to your washing of dishes, o sa iyong paglalaba. Wherever you are, keep your mind on Him all day and all night long. Habang ikaw ay naglalaba, alalahanin mo yung kinukwento ni Brother Branham na bleach. Habang naglalaba ka, alalahanin mo yung Clorox ng dugo ng ating Panginoon. Sabi, pag pinatak mo yung tinta ron, amen, yung tinta ay maglalaho, babalik sa kanyang pinagmulan. At yung kasalanan natin, pag kinonfess sa dugo ng Diyos, babalik sa pinagmulan kay Satanas. At ikaw ay mawawalan ng kasalanan. Hindi ka na kailanman sisisihin ni Lord sa anumang kasalanan dahil ang kasalanan mo ay pinatak sa Clorox ng dugo. Habang naglalaba ka, tignan ko kung di ka mapakanta. Praise the Lord. Praise the Lord.
Wherever you are, keep your mind on Him all day long, all night long. Mabiyahe ka papunta sa eskwela, isipin mo siya. Then God will do something. You're drawing close to Him. And you've got the world shut out. Just you and He are together. So ano mga tip ko para mapanatili siya sa ating kaisipan? Prayer, pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-uusap tungkol sa Kanya, alright? Pasasalamat. Awitin, maging mapagpasalamat kayo. Hindi ako naniniwala na isang tao mapagpasalamat ay magiging negatibo. Ang pagpapasalamat ay positibo. Diba? Kung hindi nyo pa ito ginagawa, pagkagising nyo, pasalamatan nyo ang Diyos sa maraming biyaya na binigay niya sa inyo. Ang problema kasi natin, gusto natin yung pinapansin nating biyaya ay yung gumugulong galing sa langit eh. Diba? At merong kidlat at kulog at spectacular. Hindi mo naalala, si tuwing humihinga ka, ay binibiyayaan ka ni Lord. Sabi nga ni Brother Nelson, sabi ang hirap ng buhay. Huminga ka. Oh, maluwang naman ang iyong paghinga. Sinasabi mo mahirap ang buhay. Ang sinasabi ko, mga bagay na constant na ginagawa niyo very faithfully, amen, paggising mo, amen, ikaw ay nakakahinga ng maluwang. Salamat sa Panginoon. Amen, magkaroon kayo ng gratitude attitude. Yun ang kailangan natin. Gratitude attitude. Ang ganda itong isang nabasa kong article, di ba? Tungkol sa pagpapasalamat. Minsan, yung mga bagay na nirereklamo natin, dapat pala pasalamatan natin. Di ba? Una-una, tatanungin ko kayo, binigyan kayo ni Lord ngayon, sa araw na ito, ng kaloob ng 8,400 seconds. Ano nyo ba yun? 8,400 seconds. Buong maghapon na ito. Nakagamit na ba kayo ng 1 segundo man lamang doon para sabihin, thank you, Lord? Thank you, Lord? So ito yung article, sabi, para sa asawang babae na nagsasabing, for the wife who says, it's hot dogs tonight because she is home with me and not out with someone else. Pag sinabi mong it's hot dogs tonight, magiging maganda itong gabing ito. Magiging kasaya-siya ito. Diba? Dahil siya ay kasama ko at hindi kasama ng iba. Minsan, kahit yung asawa natin madaldal, mga brothers, makinig kayo sa akin. Laki magagawa, mga babae talaga likas na mas madaldal kaysa sa lalaki. Mas nakakagulat ko yung lalaki, mas madaldal kaysa sa babae. Pero kahit madaldal, isipin nyo, pasalamat kayo dahil kasama nyo siya at hindi siya kasama ng ibang lalaki. Nandyan siya sa piling nyo. O para dun sa asawang lalaki, na nandyan lang palagi, nakaupo, nakahiga sa sopa, pasalamat kayo, wala siya sa mga bar at karaoke bar at lahat na. Wala siya sa cabaret ngayong gabi. Amen? Para lang maging positibo tayo. Diba? Alright, nandyan pala. For the husband who is on the sofa being a couch potato, because he is home with me and not out at the bars. For the teenager who is complaining about doing dishes. Di ba may mga anak tayo habang nagugas ng pinggan, dabog ng dabog? Imbis na magreklamo kayo dyan, maging positibo kayo. Salamat dahil wala sa mga barkadang masama ay aking anak nandito sa bahay. Pasalamat kayo kay Lord. Di ba? Pwede natin tignan ng positibo. Sabi dito, for the taxes I pay. Sino nagbabayad ng tax? Sino nagbabayad ng tithes? Hindi binibigyan ng tithes, binabayaran yan. Dahil hindi yan sa inyo, kay Lord yan. Hindi nyo binibigyan si Lord ng tithes sa Kanya yan. Binabayad nyo, utang nyo yan sa Kanya. Praise the Lord. Ang laki ng tithes. Boy, praise the Lord, malakas ka kumita, ibig sabihin. Salamat kay Lord. Ang laki ng tax ko, puro na lang tax. Salamat sa Panginoon. Ibig sabihin mo, may trabaho ka. May hanap buhay ka.
For the mess, saan na ba tayo? For the mess to clean after a party. Di ba? Pagka mayroong fellowship. Lalo tayo, hiling natin sa fellowship eh. Pagkatapos ng fellowship, ang daming ligpitin. Imbis na magreklamo ka, isipin mo, marami kaming kinain, may pagkain kami, may pinagsasaluhan kami. Kaya merong mga maduming pinggan dahil may pagkain inilagay sa pinggan. At pinagsaluhan. Salamat. At hindi lang yun. Pagka marami kayong nililigpit na pinggan na hindi kinainan ng sarili niyong pamilya, ibig sabihin, marami kayong kaibigan na nakapaligid sa inyo. May pagkapinggan at pinggan nyo na lang inyong, praise God, hinuhugasan. Baka ayaw bumisita ng mga tao sa inyo. Salamat, marami tayong kaibigan. For the clothes that fit a little too snug. Medyo sumisikip yung aking damit Ano ba naman to? Mahal, ito na lang damit. Pasalamat ka, tumataba ka. Ibig sabihin nung may nakakain kang sapat. Amen. For the shadow that watches me work, because it means I am out in the sunshine. For a lawn that needs mowing, windows that need cleaning, the gutters that need fixing, because it means I have a home. Diba? Minsan reklamo, yung alulod namin, barado na naman, aakyat na naman ako, mababasa na naman ako ng ulan. Yung unang-una kasi, pag maglilinis ka ng alulod, wag mo hintayin umulan. Dapat meron kang regular na schedule ng paglilinis ng alulod. Matindi yung puro ka rin, baka mahulog ka pa dyan. Diba? Isipin mo, salamat, meron akong alulod, meron akong bakuran, meron akong garahe na panay ang linis, yung misis ko panay ang buhos dahil yung aso namin, ihi ng ihi doon. Pero salamat dahil meron kaming garahe, ibig sabihin meron kaming ginagarahe ron. Imbis na magreklamo tayo, may bahay tayo nililinis. For all the complaining I hear about the government, di ba? Pag nakinig kayo, puro na lang reklamo at lahat. Sabi nito, because it means we have freedom of speech. For the parking spot I find at the far end of the parking lot, because it means I am capable of walking and I have been blessed with transportation. Diba? Doon sa mga walang sasakyan at nakarating kayo, pasalamat kayo, nakakalakad kayo. Amen. For my huge heating bill, wala tayo niyan. Air conditioner kailangan natin dito. Because it means I am warm. For the lady behind me in church who sings off-key, because it means I can hear. Diba, imbis na magreklamo ka na, sintonado naman ito katabi ko, isa likod ko, ganun, ito pa sa, napapalibutan ako ng mga sintonado, pasalamat ka dahil nakakarinig ka. Hallelujah. For the pile of laundry, para sa lalaki at babae na tapat na naglalaba. For the pile of laundry and ironing, because it means I have clothes to wear. Imbis na magreklamo kayo, tambak na naman yung labahin ko, yung plantsahin ko. Ibig sabihin niya, marami kang damit. Si Mrs. minsan, ano ba to mahal? Hindi ko na alam mo sa ko ihahangir yung mga damit mo. Ibig sabihin niya, marami akong damit. Salamat, Lord! Amen? Praise the Lord, parang gusto niyo sabihin, magpalaki na tayo ng bahay. Hindi, okay lang yan. Imbis na magreklamo tayo, yun ang punto ron. Yan ang punto ron. Imbis na magreklamo tayo mga bagay, minsan, nireklamo natin, pwede pala natin tignan, amen, ang positibo, at maging dahilan ng pasasalamat natin kay Lord. For weariness and aching muscles at the end of the day. Sakit na aking mga kalamang kasukasuan. Salamat doon because it means I have been capable of working hard. Amen. Yung mga hindi sinasaktan ng mga kasukasuan dyan, magtrabaho kayo. For the alarm that goes off in the early morning hours, because it means I am alive. Minsan nagrereklamo tayo, may mga panahon, hindi tayo makatulog, magdamag, magpasalamat kayo dahil yun lang, hindi kayo nakakatulog, mas mahirap yung hindi nagigising. And finally, for too much email. For too much email. Because it means I have friends who are thinking of me.
Praise the Lord. O, tignan niyo yung scripture. Ulitin ko yung Philippians. Chapter 4. Nag-enjoy ba kayo sa salita ng Diyos? Philippians chapter 4, remember, dun sa mga wala nung Wednesday, sinulat ito ni Paul sa loob ng kulungan, nakabilanggo siya. At yung bilangguan nung araw ay hindi katulad ng bilangguan na alam natin ngayon. Talaga hindi kaiga-igaya ang kalagayan ng mga preso nung araw. Si Paul, naranasan niya yun. Pero sa kabila ng kanyang kalagayan, ito ang kanyang payo sa mga taga-Pilipos. Philippians chapter 4, verse 4. Remember, nasa kulungan siya. Nagkalat ang mga daga, ang baho ng paligid. Kumain siya o hindi, nandun siya sa kulungan. Pero ang sabi niya sa verse 4, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Amen? Rejoice in the Lord. And again, I say, rejoice. So verse 6, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, amen, sa pamamagitan ng panalangin at mga hinaing na may pagpapasalamat ay yung ipaalam ang inyong kahilingan sa Diyos. Imbis na magreklamo kayo, idalangin nyo na lang kay Lord ng may pagpapasalamat. Anong klase ng isip meron ito si Pablo? Logos thinker siya. Meron siyang nakitang ipagpasalamat sa kabila ng kanyang kalagayan. At nakapag-advise pa siya na magpasalamat kayo, magdiwang kayo, magsaya kayo. Hallelujah. Verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Pag nandun kaya kayo, kung kayo nandun sa lugar ni Pedro, o ni Pablo, I should say, meron pa kaya kayo maisip na mabuti. Diba? Praise the Lord. Pero siya, sa kabila ng kanyang kalagayan, amen, ay nagawa pa niya mag-isip na mabuti. Isip kung anong malinis, kung ano ang, amen, dalisay, kung ano ang nagbibigay ng kalakasan, amen. Kung ano ang makapagbibigay ng pakinabang sa kanyang pananampalataya. Think on these things. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me do, and the God of peace shall be with you. Colossians chapter 3:15. Sabi niya, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be ye thankful. Praise the Lord. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So ano ito? Lahat ng ito ay tip para maging positibo tayo. Amen? Maging mapagpasalamat. And then, ang salita ng Diyos ay panahanin natin ng masagana sa ating puso, sa ating buhay ng buong karunungan natin. Ibig sabihin, pag sinabi mong panahanin mo ng buong, palagi mong iniisip, palagi mong pinagbubulay-bulayan, palagi niyong pinag-uusapan, manatiling sagana, richly in your wisdom. Teaching, magturo kayo. Kung hindi kayo minister sa church, magturo kayo ng salita ng Diyos sa inyong tahanan. Sa ganung paraan,